magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang the seven sacraments, ang ikatlong sakramento, ang Holy Eucharist. Matagal na po bago natin, matagal na nung napag-aralan natin ang seven sacraments dahil ito po ay basic catechesis. So, stay lang po kayo kasi baka may mga bagay o mga ilang bagay sa Holy Eucharist na hindi natin naintindihan at hindi natin nabigyan ng pansin doon sa ating basic catechesis. So, review po, meron tayong 7 sacraments. Ang unang sacrament po ay baptism. Ang pangalawa ay confirmation. Pangatlo, Holy Eucharist. Pang-apat, reconciliation or yung kumpisal. Pang-lima, anointing of the sick. Pang-anim, ang Holy Orders at ang pang-pito ay ang matrimony. So, natapik na po natin ang baptism at ang confirmation. Ngayon, nandito na po tayo sa Holy Eucharist. Yun, alam naman po natin ang Holy Eucharist ay ang body and blood of our Lord Jesus Christ na nangyayari ang transubstantiation tuwing nagaganap ang banal na misa. Ito po, ang pointers po, powers that come forth from the body of Christ and are actions of the Holy Spirit. Ang Holy Eucharist ay ang power na nanggagaling sa body of Christ and at ang mga gawa ng Holy Spirit. Ang purpose po nito, una-una upang tayo ay gawing banal. Pangalawa, to build up the body of Christ. Kasi tayo bilang simbahan ay iniipon niya bilang mga katawan ni Kristo at ang ating Panginoong Hesukristo ang ulo ng ating simbahan. At ang pangatlo ay ang pagbibigay worship, pagsamba sa Panginoon. Ito rin po ay ang pagsaalaala ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito ang pinaka-central part ng ating Christian faith. Ito ang pinakapuso ng ating pananampalataya. At ang source of summit of our Christian life. Yung source po, ito yung source, yung summit, yung pinaka-tuktok ng ating Christian life. Ayun. Ang Holy Eucharist po ay ang service na includes ng proclamation of the Word of God. Ayun po, 'di ba po sa banal na misa, ito po ay salita ng Diyos dahil sinabi ng ating Panginoon Jesus, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. Dahil ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang dugo ay tunay na inumin. Ito rin po ay isang pasasalamat sa Diyos. Ang pagko-consecrate po ng body and blood at ang reception of the Lord's body and blood. Ito nga po yung sa pagtuturn ng body of blood na yung tinapay. So, transubstantiation, ang substance po ay nananatiling tinapay at alak. Ngunit ito ay nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayun po, ito ay
instituted by Jesus. Itinatag ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Last Supper, sa huling hapunan, kasama niya ang kanyang mga apostol. Ito rin po ay nagre-represent ng sacrifice, ng pagsasakripisyo at save sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang presence na ating Panginoong Jesus ay ito po, presence of Christ in the Eucharist is real, true, and substantial. So, totoo po na nandoon siya sa Holy Eucharist. Ito po sabi ng isang Pope, Jesus awaits us in this sacrament of love. Dahil nga po, di ba, sa Blessed Sacrament, lagi niya tayong hinihintay sa oras na pipila tayo, di ba? At magre-receive ng Holy Communion. Ayun po ay ang ating Panginoong Jesucristo. So John 6:56, whosoever is my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Sa pagtanggap natin ay nananatili ang ating Panginoong Jesus sa atin at tayo ay nananatili rin sa Kanya. At ang ating mortal at ang corruptible nature natin ay nag-join sa source of life, sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba, noong natanggap natin ang baptism, nagkaroon tayo ng supernatural life. So, dahil sa supernatural life, nag-share tayo ng kingship, priesthood, at prophetship ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa baptism, nag-share tayo nun sa Kanya. Ngayon, dahil din sa baptism, nagkaroon tayo ng supernatural life. At ang ating Panginoong Jesus, ang Holy Eucharist, ang ating ngayong supernatural food, kung saan nagsishare tayo ng kanyang divinity, yung kanyang pagka-Diyos, kanyang pagkabanal ay nasishare na sa atin. Kaya lang, bakit hindi maniniwala? Kasi, nasaan ang kabanalan sa atin? Hindi ba? Kasi, kung tayo ay puno ng mga kasalanan at puno ng mga pag-aalinlangan at puno ng ating mga sarili, paano natin matatagpuan ang ating Panginoong Jesus? Kailangan linisin natin ang ating sarili, hubarin ang mga kasalanan, upang matanggap natin ang Panginoon ng buong buo. Hindi yung nagpapakabanal ka na, pero yung isang kamay mo pa nasa kasalanan. Hindi pwede ang ganon. Kailangan total na buong buo na pagbibigay sa ating Panginoong Jesus ng ating sarili upang tuluyan natin siyang matanggap din ng buong buo. Hindi ba yung mga saints, di ba, nakakagawa na ng mga miracles? So, posible pala yun sa atin dahil sa baptism at dahil sa Holy Eucharist na sinishare ng ating Panginoong Jesus sa atin. Di ba yung mga miracles na ginagawa ng mga saints, nakakapagpagaling, at yung iba pa, di ba lumulutang na sa hangin?
dahil totally na ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At remember, mga tao rin sila na tulad natin at mga makasalanan din na katulad natin. So, kailangan prepare natin ang ating sarili, linisin. Paano lilinisin? Diba, lagi kong sinasabi sa inyo, laging paalala, ang pangungumpisal. Yon. Una, magkumpisal muna ng mga kasalanan. Tapos, syempre, hindi naman lahat maaalala ng isang beses lang. May maalala uli, kumpisal uli, tapos, yun nga, diba, yung 7 sorrows. So, dadasali na 7 Hail Marys every day para lumutang pa yung mga nakatago nating kasalanan para maikumpisal at pati na rin yung ngayon, yung mga temporal punishments naman ay makuha na rin natin yung mga indulgence para pagdating doon, nakaharap natin ang Panginoong Jesucristo, ay makakapiling natin siya doon sa langit. So, kaya dito pala, i-ready na kaysa naman sa purgatorio pa, diba? Mahirap daw doon. Tsaka, ang isang minuto ay ang katumbas na ng ilang taon yung hirap, yung sakit. So, kaya ngayon pa lang, kailangan natin maglinis, kailangan na natin lumapis sa ating Panginoong Jesus upang makamta natin ang mga pangako niya at ang pagiging natin, supernatural life. Ma-enjoy natin ang supernatural life dahil sa ating supernatural food at ma-enjoy ang kanyang divinity. Hindi ba? O ano pa bang ibang characteristics ng ating Panginoon? Baka hindi lang yun ang i-share niya sa atin. Hindi ba? Itong buhay na ito ay preparation lamang para sa isa pang buhay na kung saan kasama niya tayo sa kanyang kaharian. Ayun. So, ayun nga po sa John 6, 53 to 57. Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. Ayun po. So, yan po, kung sino man ang kumakain sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang katawan at sa kanyang dugo, ay nagkakaroon ng buhay. At ang ating Panginoon, ang source nga ng ating life. At yun pa, di ba po, yung pagiging, yung pagsishare, yung ating mortal and corruptible na na nature ay natatransform by being joined to the source of life. Ano pong ibig sabihin nun? Yung ating mortal na katawan, hindi ba, sila Padre Pio nagiging incorruptible na sila dahil pala yon sa Holy Eucharist. Yon, ating mortal na katawan at corruptible na nature, di ba? Nakokorrupt tayo. Nabubulok ang ating katawan. At hindi lang yon, di ba? Pati ang ating kaluluwa dahil sa mga kasalanan na nakokorrupt din ang ating kaluluwa. So,
Kaya kailangan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang dahil sa Holy Eucharist, ang kanyang habag at awa ay naiaano sa atin. Dahil sa kanyang sakripisyo sa banal na krus, tayo ay napapatawad. Yun nga lang, kailangan nga natin lumapit sa mga sakramento na itinatag na ating Panginoong Hesukristo dahil alam niya na tayo ay mahina, tayo ay makasalanan at kailangan ng mga sakramentong ito upang bumalik sa Kanya at sa Ama na sugo sa Kanya upang tayo muling makapiling. Ayun, dahil isinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesus, parang sundo, di ba? Para sunduin tayo para sa kaharian, sa kanyang kaharian. Doon, hindi dito kaharian, kundi sa langit. Ayun, so, kailangan tayong maging ready sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ayun, marami pong salamat. God bless.